Isang taos-pusong pagbati sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang paglalakbay na susubok sa tibay ng ating mga puso. Sabi nila, ang pagtataksil ay parang salamin na nabasag. Kahit anong pilit mong buuin, hinding-hindi na maibabalik sa dati ang refleksyon. Paano kung ang mismong taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo ang siyang babasag nito sa iyong harapan? Saan ka kukuha ng lakas para pulutin ang bawat piraso at muling buuin ang iyong sarili? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Tala sa kabanatang pinamagatang Ang Pirma ng Katapusan. Nakatitig si Tala sa puting papel sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. Annulment petition. 2 salita na parang pako na ibinaon sa kanyang dibdib. Sa tabi nito ay isang itim na ballpen. Simpleng bagay, pero sa mga sandaling iyon, ang bigat nito sa kanyang paningin ay parang bigat ng isang patalim. Pirmahan mo na, Tala. Ang boses ni Rocco ay walang emosyon, malamig. Kasing lamig ng hangin na nanggagaling sa aircon o marahil kasing lamig na ng puso nito para sa kanya. 5 taon. 5 taon silang nagsama sa iisang bubong, sa iisang kama, sa ilalim ng mga pangarap na sabay nilang binuo. Ngayon, ang lahat ng yon ay isiniksik na lamang sa isang kapirasong papel. Nanginginig ang kanyang kamay habang dahan-dahang inaabot ang ballpen. Bawat galaw ay isang paghihirap. Ang bawat tiktak ng orasan sa dingding ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Rocco, pakiusap. Halos pabulong niyang sabi. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Huwag naman nating gawin to. Kaya pa nating ayusin to. 'Di ba? Tumingin siya sa mukha ng lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili. Ang mukhang dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngayon ay pinagmumulan ng kanyang pinakamatinding sakit. Wala siyang makitang bakas ng pag-aalinlangan. Wala na ang pagmamahal. Wala na ang lahat. At sa isang iglap, bumalik ang alaala. Ang halakhak ni Lyra, ang pinsan niya, ang pamilyar na amoy ng pabango ni Rocco na kumakapit sa damit nito. Ang paraan ng pagkakatingin ni Rocco kay Lyra noong gabing iyon sa selebrasyon ng kanilang anibersaryo, isang tingin na matagal nang hindi nito ibinibigay sa kanya. Ang pagtanggi ni Rocco, ang pagsisinungaling nito, hanggang sa mahuli niya mismo ang dalawa sa kanilang sariling pamamahay, sa kanilang sariling kwarto. Ang kirot ng alaala ay mas matalas pa sa kutsilyo. Bumalik siya sa kasalukuyan, hinihingal, na para bang tumakbo siya ng malayo. Wala na tayong aayusin, Tala, mariing sabi ni Rocco. Umiiwas ng tingin. Tapos na tayo. Pirmahan mo na yan para mapadali ang lahat. Mapadali? Hindi makapaniwalang tanong ni Tala. Ang pait ay gumuhit sa kanyang lalamunan. 5 taon, Rocco. Ganon na lang ba kadaling itapon yon para sa'yo? Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Sagot nito, ang boses ay nagsisimula ng mainip. Pirmahan mo na, para matapos na to. Doon naputol ang huling hibla ng pag-asa sa puso ni Tala. Naintindihan na niya. Hindi na siya nakikipag-usap sa lalaking pinakasalan niya. Isa na itong estranghero. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Pinipigilan ang hikbing gustong kumawala. Itinapat niya ang dulo ng ballpen sa espasyo kung saan nakasulat ang kanyang pangalan. Tala Montes Velez. Ilang sandali pa, ang apelyidong iyon ay magiging isang masakit na alaala na lamang. Idiniin niya ang ballpen sa papel. Sa bawat guhit ng tinta, nararamdaman niya ang pagguhit din ng sugat sa kanyang puso. T-A-L. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Tumama ito sa papel, mismo sa ibabaw ng tinta na hindi pa natutuyo. Bahagyang kumalat ang pirma niya
na para bang isang simbolo ng durog niyang pagkatao. Binitiwan niya ang ballpen na para siyang napaso. Tapos na! Hindi na niya tinignan si Rocco. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga tuhod ay nanlalambot. Bawat hakbang palayo sa lamesang yon ay parang isang hakbang palayo sa buhay na kanyang nakasanayan. Nang marating niya ang pinto ng silid, hindi na niya napigilan ang sarili. Tumakbo siya. Tumakbo siya palayo sa sakit, palayo sa katotohanan. Nang makalabas siya ng kwarto, napahinto siya sa pasilyo, napasandal sa malamig na pader. Doon, sa katahimikan ng kanilang bahay na ngayon ay tila isa ng musoleo, hinayaan niyang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Isang mahinang hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog ng pusong tuluyang nawasak. Ngunit ang kanyang pagtangis ay natigil nang marinig niya ang boses ni Rocco mula sa loob ng silid. Hindi na ito malamig. Hindi na ito walang emosyon. Sa halip, mayroon itong tono ng kagalakan. Ang tagumpay. Hello, love? Ang salitang love ay parang punyal na humiwa sa kanyang pandinig. Alam niya kung sino ang nasa kabilang linya. Pinigil ni Tala ang kanyang hininga. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom sa magkabilang gilid. Oo, tapos na, sabi ni Rocco. At sa bawat salita nito ay tila isang karayom na tumutusok sa puso ni Tala. Isang maikling katahimikan ang namagitan. At pagkatapos ay narinig niya ang mga salitang tuluyang gumuho sa anumang natitira sa kanya. Pumirma na siya. At pagkatapos, sa boses na puno ng hindi maitagong saya, idinugtong nito. Tapos na. Malaya na tayo. Malaya na tayo. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Tala. Paulit-ulit. Ang kalayaan nila ay katumbas ng pagkakagapos niya sa sakit. Ang kaligayahan nila ay itinayo sa ibabaw ng durog niyang puso. Sa sandaling iyon, ang natitirang pagmamahal na pilit niyang pinanghahawakan para kay Rocco ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at matinding kapaitan. Tapos na nga. Ito na talaga ang katapusan. Ang bawat katapusan ay isang pagkakataon para sa panibagong simula. Ngunit bago marating ang simula, kailangan munang harapin ang pait ng paglimot at lisanin ang mga pira-pirasong alaala ng kahapon. Ang paghakbang palayo, ang pinakamabigat na parte, lalo na kung ang iniiwan mo ay ang mundong akala mo ay sayo habang buhay. Ipagpatuloy natin ang kwento ni Tala sa kabanatang pinamagatang ang pagsunog ng mga alaala. Ang bahay na dating paraiso sa paningin ni Tala ay isa na ngayong bilangguan ng mga alaala. Bawat sulok ay may kwento. Ang sofa kung saan sila unang nag-usap tungkol sa pagkakaroon ng anak. Ang kusina kung saan pinagtatawanan nila ang mga sunog na sinaing. Ang hardin kung saan itinanim nila ang isang puno ng mangga. Isang simbolo raw ng kanilang pagmamahal na lalago at mamumunga. Ngayon, ang lahat ng iyon ay mga multo na sumasakal sa kanya. Sinimulan niyang mag-empake, hindi ng mga damit, kundi ng mga bagay na kailangan niyang iwanan. Sa pagbukas niya ng aparador, bumungad sa kanya ang isang kahon. Sa loob nito ay ang mga litrato ng kanilang kasal. Kinuha niya ang isa. Nakangiti sila pareho, mga matang nangungusap ng pangako. Ang saya sa litratong yon ay parang isang panunukso, isang kasinungalingan. Gaano kabilis nagbago ang lahat? O baka naman, matagal na itong sira at ngayon lang niya nakita ang mga bitak? Isa-isa niyang tinanggal ang mga wedding picture na nakasabit sa dingding ng kanilang kwarto. Ang malaking portrait nila sa itaas ng kama ang pinakahuli. Tinitigan niya ito ng matagal bago niya ito marahas na ibinaba at itinagilid upang ang mga ngiti nila ay humarap sa malamig na sahig. Ayaw na niyang makita. Anak? Ang malumanay na boses ng kanyang ina, si Aling Martha, ang pumutol sa kanyang ginagawa. Lumapit ito at niyakap siya mula sa likod. Sa yakap na yon,
Gumuho na naman ang pader na pilit itinatayo ni Tala. Humagulgol siya sa balikat ng kanyang ina. "Mama, ang sakit-sakit," sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. "Bakit po naging ganito? Saan ako nagkulang?" Hinigpitan ni Aling Martha ang yakap. "Wala kang pagkukulang, anak. Minsan, may mga taong sadyang hindi para sa atin. Gaano man natin sila kamahal, hindi ito ang katapusan mo, Tala." Humiwalay ito sa pagkakayakap at hinawakan ang magkabilang pisngi ni Tala. Pinupunasan ang mga luha nito gamit ang kanyang hinlalaki. "Umalis na tayo rito," mahinahong sabi ng ina. "Sumama ka sa akin sa Canada. Doon, makakapagsimula kang muli. Malayo sa lahat ng sakit na idinulot niya." Canada. Ang ideya ay tila isang malayong bituin, nakasisilaw, ngunit halos imposible. Pero habang tinitignan niya ang nag-aalalang mukha ng kanyang ina, isang maliit na pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang mabuhay muli para sa sarili niya. Tumango si Tala. Isang tango na puno ng bigat, ngunit may kasamang bagong determinasyon. Bago sila tuluyang umalis, bumalik si Tala sa lamesa, kung saan nagsimula at nagtapos ang lahat. Nandoon pa rin ang annulment petition. Dahan-dahan, hinubad niya ang kanyang wedding ring. Ang malamig na ginto ay nag-iwan ng marka sa kanyang daliri. Isang bakas ng 5 taong nauwi sa wala. Ipinatong niya ang singsing sa ibabaw ng papel, katabi ng kanyang basag na pirma. Isang huling paalam. Ang biyahe papuntang airport ay tahimik. Ang mga pamilyar na tanawin ng Maynila ay tila nagpapaalam sa kanya. Nang nasa departure area na sila, habang naghihintay na tawagin ang kanilang flight, lumingon si Tala sa malaking salamin na bintana. Mula roon, tanaw niya ang mga ilaw ng syudad na unti-unti nang binabalot ng dilim. Ito na yon. Iniiwan na niya ang kanyang dating buhay, ang dating Tala. "Handa ka na ba, anak?" tanong ni Aling Martha, hawak ang kanyang kamay. Huminga ng malalim si Tala. "Hindi po," tapat niyang sagot. "Pero kailangan ko pong maging handa." Lumipas ang mga linggo sa Vancouver na parang isang mahabang taglamig. Ang pag-asang dala ni Tala ay unti-unting nauupos sa bawat pagtanggi na natatanggap niya sa mga ina-aplayang trabaho. Ang ipon nila ng kanyang ina ay paubos na. Ang lungkot ay muling bumabalot sa kanya. Mas malamig pa kaysa sa niebe sa labas. Isang hapon, pagkatapos ng isa na namang bigong interview, hindi na niya nakayanan. Napaupo siya sa isang bangko sa gilid ng daan. Ang lamig ng semento ay tumatagos sa kanyang damit. Doon, sa isang dayuhang lugar, libu-libong milya mula sa kanyang tinakasan, muli siyang umiyak. Mahina, pagod, at walang-wala na. Napasubsob siya sa kanyang mga palad, nanginginig sa lamig at sa bigat ng kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya ay wala nang patutunguhan ang kanyang buhay. Nang iangat niya ang kanyang namumugtong mga mata, isang ilaw ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang maliit at tila napakainit na coffee shop sa kabilang kalsada. Sa ibabaw ng pinto nito ay may nakaukit na pangalan sa kahoy. Isang salita na tila isang panalangin. Kanlungan Cafe. Minsan, sa gitna ng pinakamadilim na kabanata ng ating buhay, sa mga sandaling pakiramdam natin ay nag-iisa na lang tayo. Isang sinag ng pag-asa ang darating sa hindi inaasahang pagkakataon. Isang kamay na aabot. Isang tinig na magpapakalma. Isang kanlungan na magbibigay silong mula sa bagyo. Tunghayan natin kung paano matatagpuan ni Tala ang isang munting liwanag sa kabanatang pinamagatang Kanlungan sa gitna ng taglamig. Nagmamasid si Sinag de la Paz mula sa loob ng kanyang coffee shop. Hapon na at unti-unti nang lumalamon ang dilim sa abuhin na kalangitan ng Vancouver. Iilan na lang ang customer at ang katahimikan sa loob ng Kanlungan Cafe ay binabasag lang ng mahinang tunog ng jazz music at ng pag-steam niya ng gatas. Napatingin siya sa labas at doon,
Sa ilalim ng isang poste ng ilaw, nakita niya ito, isang babae. Nakaupo sa isang malamig na bangko, baluktot ang mga balikat na para bang pinapasan ang buong mundo. Hindi niya makita ang mukha nito, ngunit kitang-kita niya ang panginginig ng katawan nito. Isang panginginig na alam niyang hindi lang dahil sa lamig ng panahon, kundi dahil sa isang malalim na kalungkutan. May kung anong kumirot sa puso ni Sinag. Bilang isang taong nakaranas na rin ng matinding pagkawala, pamilyar sa kanya ang itsura ng isang taong wasak. Hindi niya ito natiis. Automatiko siyang kumilos. Kumuha siya ng isang makapal at malinis na kumot mula sa maliit na staff room, nagsalin ng mainit na tsokolate sa isang paper cup at lumabas ng cafe. Ang malamig na hangin ay sumalubong sa kanya, ngunit ang kanyang atensyon ay nasa babae. Dahan-dahan siyang lumapit, maingat sa bawat hakbang para hindi ito magulat. "Miss?" Nag-angat ng tingin si Tala. Ang kanyang mga mata, namumugto at puno ng pagod, ay sinalubong ng isang pares ng mga matang malumanay at nag-aalala. Isang lalaking hindi niya kilala. Agad siyang napayakap sa sarili, isang kilos ng depensa. Ngumiti ng bahagya ang lalaki, isang ngiting hindi mapanghusga. "Pasensya na kung nagulat kita," sabi nito sa mahinang boses. May punto ng isang Pilipinong matagal nang naninirahan sa ibang bansa. "Nakita lang kita mula sa loob. Masyadong malamig dito sa labas." Hindi agad nakapagsalita si Tala. Iniabot ng lalaki ang kumot. "Para sa'yo. Baka gusto mong pumasok muna sa loob? Mainit doon." Nag-alinlangan si Tala. Ang pagtitiwala ay isang bagay na naubos na sa kanya. Ngunit sa tono ng pananalita ng lalaki, walang bahid ng anumang masamang intensyon. Tanging pag-aalala lamang. Dahan-dahan, tumango siya. Sa loob ng Kanlungan Cafe, ang init at ang amoy ng kapeng bagong gawa ay yumakap sa kanya. Ibang-iba sa lamig na kanyang naramdaman sa labas. Pinaupo siya ng lalaki sa isang maliit na mesa sa sulok. Ipinatong nito ang kumot sa kanyang mga balikat at inilapag sa harapan niya ang isang tasa ng mainit na tsokolate. "Ako nga pala si Sinag." Pagpapakilala nito. "Ako ang may-ari nitong lugar." "Tala." Halos pabulong niyang sagot. "Huwag kang mag-alala, Tala," sabi ni Sinag, na para bang nababasa ang kanyang isip. "Walang bayad yan. Minsan, kailangan lang natin ng isang mainit na inumin para gumaan ang pakiramdam." Hindi na ito nagtanong pa. Umupo ito sa kabilang upuan, nagbibigay sa kanya ng espasyo at tahimik na nagmasid. Hinawakan ni Tala ang mainit na tasa. Ang init nito ay unti-unting gumapang sa kanyang nanlalamig na mga daliri. Sumimsim siya. Ang tamis ng tsokolate ay tila nagbigay ng kaunting kulay sa kanyang mundong naging abo. Maya-maya pa, bumalik si Sinag na may dalang isang maliit na platito. Isang bagong luto na cheese ensaymada. "Specialty namin," sabi nito. "Subukan mo." Kumuha si Tala ng isang maliit na piraso. Sa unang kagat, isang pamilyar na lasa ang bumalot sa kanyang bibig. Ang lambot ng tinapay, ang tamis ng asukal, ang alat ng keso. Naalala niya ang kanyang kabataan, ang mga hapon na ipinaghahanda siya ng kanyang ina ng merienda. Isang alaala na puro, simple at walang sakit. At nang hindi niya namamalayan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang totoong nangiti, ang una sa loob ng maraming linggo. Nakita yun ni Sinag. "Masarap, no?" Tumango si Tala. Medyo nahihiya. "Salamat." "Mukhang mahaba ang araw mo," mahinahong sabi ni Sinag. "Nag-a-apply ka ba ng trabaho?" Nagulat si Tala sa tanong nito, ngunit tumango na lang din. "Oo, pero mahirap." Tumingin si Sinag sa kanya. Pagkatapos ay sa isang maliit na karatula na nakasabit sa gilid ng counter. Sumunod ang tingin ni Tala. Nakasulat dito, "Help wanted. Inquire inside." Actually, sabi ni Sinag,
Ibinabalik ang tingin kay Tala. Kailangan ko ng tulong dito. Someone to help with the counter and serve tables. Kung interesado ka. Natigilan si Tala. Ang alok ay biglaan, hindi inaasahan. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagtanggi at kawalan ng pag-asa, narito ang isang estranghero na nag-aalok sa kanya hindi lang ng mainit na tsokolate, kundi ng isang pagkakataon. Isang bagong simula. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Bubuksan na sana niya ang kanyang bibig para sumagot, para magpasalamat, para tanggapin ang alok. Nang biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa, isang malakas at pamilyar na tunog na yumanig sa buong pagkatao niya. Dahan-dahan niya itong kinuha. Sa screen, isang pangalan ang umilaw. Isang pangalan na akala niya ay hindi na niya muling makikita. Rocco Velez calling. Ang tasa ng tsokolate ay nanginginig na sa kanyang kamay. Ang init na kanina'y kanyang nararamdaman ay biglang napalitan ng nanunuot na lamig. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Mas malakas pa sa jazz music na tumutugtog sa paligid. Ang paghilom ay hindi minamadali. Ito ay isang dahan-dahang proseso, parang paghihintay sa pagsikat ng araw pagkatapos ng isang mahabang gabi. Ito ay ang unti-unting pagtanggap na may liwanag pa ring darating at may mga pusong handang magbigay ng init sa nanlalamig mong mundo. Ito ang simula ng bagong pag-asa para kay Tala sa kabanatang pinamagatang Mga Binhi ng Bagong Pag-ibig. Hindi sinagot ni Tala ang tawag ni Rocco nung gabing iyon. Sa halip, pinatay niya ang kanyang telepono. Sa tulong ni Sinag, na maunawaing hindi nagtanong, tinipon niya ang kanyang sarili at tinanggap ang alok na trabaho. Iyon ang unang desisyon na ginawa niya para sa kanyang sarili sa loob ng napakatagal na panahon. Lumipas ang mga buwan. Ang taglamig ay dahan-dahang nagpaalam at ang mga unang usbong ng tagsibol ay nagsimula nang sumilip sa Vancouver. Ganoon din ang puso ni Tala. Ang Kanlungan Cafe ay naging higit pa sa isang trabaho. Ito ang naging santuwaryo niya. Ang bawat araw ay isang bagong aralin. Tinuruan siya ni Sinag ng lahat, mula sa tamang pagtimpla ng espresso hanggang sa paggawa ng latte art. Sa una ay nanginginig ang kanyang mga kamay. Natatakot magkamali, ngunit ang pasensya ni Sinag ay hindi nauubos. Ganyan lang yan. Sasabihin nito habang ginagabayan ng kamay ni Tala sa pagbuhos ng gatas. Huwag mong biglain, damhin mo lang, parang pagpipinta. At sa mga sandaling iyon, kung saan ang kanilang mga kamay ay bahagyang nagkakadikit at ang kanilang atensyon ay nasa iisang tasa ng kape, may ibang init na nararamdaman si Tala. Isang init na hindi mula sa mainit na singaw, kundi mula sa isang damdaming unti-unting nabubuhay sa kanyang dibdib. Isang hapon, habang abala sila sa likod ng counter, sinabi ni Sinag, "Gusto kitang turuan ng sikreto ko." "Sikreto?" Nakangiting tanong ni Tala. Ang pagangiti ay naging natural na sa kanya. "Ang kapeng kanlungan," sabi nito. Ang mga mata ay nagningning. "Ang special blend na ako lang ang gumagawa." Sa sumunod na oras, ibinahagi ni Sinag ang kanyang proseso. Ang maingat na pagpili ng beans, ang eksaktong temperatura ng tubig, ang pagdaragdag ng isang patak ng vanilla, at isang kurot ng cinnamon. Habang pinapanood siya ni Tala, napagtanto niya na hindi lang kape ang ginagawa nito. Lumilikha ito ng karanasan, ng aliw. At sa pagbabahagi nito sa kanya, para siyang isinasama sa isang napaka-espesyal na bahagi ng buhay nito. Naging ritual nila ang mga simpleng bagay, ang sabay na paglalakad pa uwi, pagkatapos isara ang kafe, ang pagkain ng ramen sa isang maliit na tindahan kapag pareho silang pagod na, ang pag-uusap tungkol sa mga pangarap, ang pangarap ni Sinag na palakihin pa ang kanlungan,
at ang mga pangarap ni Tala na minsan na niyang ibinaon sa limot. Isang araw ng Sabado, nagsimulang umulan ng niebe. Isang huling paalam mula sa taglamig. Isinara nila ang kafe ng maaga. Gusto mong maglakad? Tanong ni Sinag. Sa niebe? Oo. Sagot nito. May kasamang nangiti. May ipapakita ako sa'yo. Nagpunta sila sa Queen Elizabeth Park. Ang buong lugar ay nababalot ng puting kumot. Tahimik. Payapa. Tanging niyang marahang pagbagsak ng niebe at ang tunog ng kanilang mga yabag ang maririnig. Habang naglalakad, kinuwento ni Sinag kung paano niya sinimulan ang kafe pagkatapos pumanaw ng kanyang mga magulang. Ang kanlungan daw ay alaala sa kanila. Isang lugar kung saan kahit sino ay maaaring makahanap ng kapayapaan. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng lakas ng loob si Tala na magbahagi ng isang piraso ng kanyang nakaraan. Hindi niya idinetalye ang sakit, ngunit nabanggit niya ang tungkol sa isang pagtatapos at isang bagong simula. Nakinig lang si Sinag, hindi nang husga. Tanging pag-unawa ang mababasa sa kanyang mukha. Nang marating nila ang isang bench na nakaharap sa tanawin ng syudad, may inilabas si Sinag mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na regalo na nakabalot sa brown paper. Para sa'yo, sabi nito. Dahan-dahang binuksan ni Tala ang regalo. Sa loob, mayroong isang simpleng leather-bound na notebook at isang magandang pluma. Tumingin siya kay Sinag, nagtatanong. Para isulat mo ang mga bagong pangarap, Tala. Paliwanag ni Sinag, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Hindi ang mga pangarap ninyo ng kung sino man. Hindi ang mga pangarap para sa iba. Ang mga pangarap na para sa iyo lang. Oras na para simulan mo ulit. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Tala ang pagtulo ng mainit na luha sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pasasalamat. May isang taong nakikita siya, ang tunay na siya, ang talang may sariling halaga at mga pangarap. Hinawakan ni Sinag ang kanyang kamay. Okay lang umiyak. Tumingin si Tala sa mga mata nito. Sa ilalim ng dahan-dahang pagbagsak ng niebe, sa gitna ng katahimikan ng parke, nakita niya rito ang lahat ng kabaligtaran ng kanyang nakaraan. Katapatan, respeto, at isang pagmamahal na nagpapalaya. Dahan-dahan, lumapit ang mukha ni Sinag sa kanya. Walang pagmamadali. Isang paalam na nagtatanong. Sumagot si Tala sa pamamagitan ng bahagyang pagpikit ng kanyang mga mata. Ang kanilang unang halik ay kasing delikado ng isang snowflake. Magaan, malambot, walang pag-aangkin, walang pagnanasa. Isang halik na nagsasabing, nandito ako. Isang halik na nangangako ng paghihilom. Isang halik na nagsimula ng isang bagong kabanata. Kinagabihan, habang nakahiga sa kanyang kama, yakap ang notebook na bigay ni Sinag, naramdaman ni Tala ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Masaya siya, payapa, buo. Muli nag-vibrate ang kanyang cellphone sa bedside table. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang dating numero ni Rocco. Unknown number. Dahil sa bagong lakas na kanyang nararamdaman, sinagot niya ito. Handa na siyang harapin ang anumang multo ng kahapon. Hello, sabi niya. Ang boses ay kalmado. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos, isang boses na halos hindi na niya makilala sa panginginig nito. Isang boses na puno ng pagsisisi. Nanigas si Tala, si Rocco. Tala, kailangan nating mag-usap, may hindi ka alam. Ang anino ng kahapon ay laging sumusunod. Gaano man kabilis ang iyong pagtakbo pasulong, gaano man katayog ang iyong mga pangarap, darating ang sandali nalilingon ka at makikita mo itong naghihintay, handang singilin ang lahat ng iyong pagkakamali. Ngayon,
Masisilip natin ang kabilang panig ng kwento, ang mundo ni Rocco, sa kabanatang pinamagatang Ang Anino ng Kahapon. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Lyra na kumakalat sa buong condo unit ay dati gusto ni Rocco. Ngayon, para na itong laso na sumisiksik sa kanyang ilong, nagbibigay sa kanya ng sakit ng ulo. Ano ba Rocco? Kanina pa kita kinakausap. Sigaw ni Lyra mula sa sala. Hindi mo man nang ba titingnan? It's the latest from Chanel. Lumabas si Rocco mula sa kwarto. Hawak ang isang baso ng whiskey. Nakita niya si Lyra na paikot-ikot sa harap ng salamin. Yakap ang isang bagong handbag na mas mahal pa sa isang buwang sahod ng dati nilang hardinero. Ito na ang pangatlong bag na binili nito sa loob lang ng 2 linggo. Nakita ko na, Lyra. Walang ganang sagot ni Rocco. Maganda. Maganda? Yun lang? Tumaas ang kilay nito. Hindi mo man lang ba sasabihing bagay sa akin? Hindi mo ba ako yayayain lumabas para naman magamit ko to? Bumuntong hininga si Rocco, isang hiningang puno ng pagod. Ito na ang naging buhay niya sa nakalipas na mga buwan. Isang walang katapusang siklo ng pagbili, pagyayabang, at pag-aaway. Ang Lyra na malambing at maunawain noong sila'y nagtatago pa ay naging isang babaeng walang kabusugan sa material na bagay. Ang bawat pag-uusap nila ay nauuwi sa pera. Pagod ako, Lyra. Marami akong trabaho. Maikli niyang sagot, sabay tungga sa kanyang inumin. Lagi ka namang pagod. Reklamo nito, ang boses ay matinis at nakakairita. Noong si Ate Tala pa ang kasama mo, lagi kayong may oras sa isa't isa. Bakit sa akin? Puro trabaho na lang ang dahilan mo? Ang pagbanggit sa pangalan ni Tala ay parang isang kidlat na gumising sa diwa ni Rocco. Bigla, ang imahe ng dating asawa ay lumitaw sa kanyang isipan. Si Tala, na simple lang. Si Tala, na masaya na sa isang simpleng hapunan sa bahay. Si Tala, na hindi kailanman humingi ng kahit ano, maliban sa kanyang oras at pagmamahal, mga bagay na ipinagkait niya. Huwag mo siyang isasama sa usapan, mariing sabi ni Rocco. Ang kanyang panga ay nagtiim. Bakit? Dahil totoo, pang-aasar ni Lyra. Hindi na sumagot si Rocco. Tinalikuran niya ito at bumalik sa kanilang kwarto. Padabog na isinara ang pinto. Doon, sa katahimikan, mag-isa niyang nilagok ang natitirang alak sa kanyang baso. Ang pait nito ay hindi kayang tabunan ang pait na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sa isang iglap ng kahinaan, binuksan niya ang photo gallery. Nandoon pa rin ang mga litrato nila ni Tala. Isang litrato sa beach kung saan buhat-buhat niya ito habang tumatawa sila pareho. Isang litrato sa kusina. Puno ng harina ang mukha ni Tala habang sinusubukan nitong mag-bake ng cake para sa birthday niya. At ang pinakamasakit sa lahat, ang kanilang wedding photo. Ang mga mata ni Tala roon ay puno ng tiwala, pag-ibig, at mga pangarap na siya mismo ang sumira. Ito ba ang ipinalit niya? Ang katahimikan at pag-aaruga ni Tala para sa ingay at walang katapusang kahilingan ni Lyra? Napapikit siya ng mariin. Isang malaking pagkakamali. Lahat ng ito ay isang napakalaking pagkakamali. Sa tindi ng kanyang frustrasyon, binuksan niya ang isang drawer para maghanap ng sigarilyo. At sa ilalim ng mga lumang dokumento, nakita niya ito. Ang puting sobre. Dahan-dahan niya itong kinuha. Sa loob, ang papel na nagpabago sa lahat, ang annulment petition. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinititigan ang pirma ni Tala. Ang pirma na bahagyang kumalat dahil sa patak ng luha nito. Sa sandaling iyon, hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang malinaw at matinding pagsisisi. Isang pagsisising ngayon lang niya lubusang naramdaman. Ngunit kasabay ng pagsisisi ay may ibang damdaming umusbong.
Isang ideyang desperado, isang ideyang makasarili. Hindi ko pa ito nafa-file. Ang papel na ito, ang simbolo ng kanilang katapusan, ay siya ring tanging koneksyon na natitira sa kanila. Sa mata ng batas, wala pang nagbabago. Isang makamandag na pag-asa ang biglang umilaw sa kanyang isipan. Hindi pa huli ang lahat. Kaya pa niyang ayusin. Kaya pa niyang bawiin ang buhay na kanyang sinayang. Hindi dahil sa pagmamahal na dalisay, kundi dahil sa pag-aaring nais niyang mabawi. Mabilis siyang kumilos. Binuksan niya ang kanyang laptop, ang kanyang mga daliri ay nagmamadaling mag-type. Airline websites, flights to Vancouver. Hindi niya alam kung nasaan si Tala, ngunit alam niyang nandoon ito kasama ang kanyang ina. Hahanapin niya ito. Sa loob ng ilang minuto, nakapag-book siya ng flight. One way. Walang paalam. Kinuha lang niya ang kanyang passport, ang annulment petition, at ilang damit. Habang palabas ng pinto, narinig niya ang sigaw ni Lyra. "Saan ka pupunta, Rocco? Hoy!" Hindi siya lumingon. Makalipas ang halos isang araw na biyahe, narating ni Rocco ang isang malamig at abuhin na Vancouver. Matapos mag-check-in sa isang hotel, sinimulan niya ang kanyang paghahanap. Social media. Mga kakilala. Hanggang sa isang post ng malayong kamag-anak ng ina ni Tala ang nagbigay sa kanya ng lead. Isang litrato sa labas ng isang maliit na coffee shop, Kanlungan Cafe. Nang marating niya ang lugar, bumuhos ang malamig na ulan. Tumayo siya sa kabilang kalsada, sa ilalim ng isang waiting shed. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mainit na ilaw ng cafe. At doon, sa likod ng salamin na bintana, nakita niya si Tala. Buhok niya'y medyo umikli. Ang kanyang muka ay may bagong sigla. Ngunit hindi iyon ang sumampal kay Rocco. Ito ay ang kanyang nganang ngiti. Isang ngiti na matagal na niyang hindi nakikita. Isang ngiti na malaya, masaya at totoo. At ang ngiting iyon ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa lalaking nasa tabi nito. Isang estranghero na kasama nitong nagtitimpla ng kape. Sabay silang tumatawa sa isang bagay na sila lang ang nakakaalam. Sa sandaling iyon, ang pagsisisi ni Rocco ay nabahira ng apoy. Isang apoy ng selos, ng galit, ng pag-aangkin. Akin lang siya. May mga lihim na parang lason. Kahit gaano mo ito subukang ibaon sa lupa, hahanap at hahanap ito ng siwang para kumalat at sirain ang lahat ng magagandang bagay na itinanim mo. At kapag ang lihim ay sumabog, walang sino man ang ligtas mula sa pinsala nito. Ang mapayapang mundo ni Tala ay yayanigin sa kabanatang pinamagatang Ang Lihim na Hindi Inilibing. Ang huling customer ay kalalabas lang at ang natira na lang sa Kanlungan Cafe ay ang mahinang tunog ng ulan na humahampas sa salamin at ang pamilyar na himig ng jazz music. Nagpupuna si Tala ng counter habang si Sinag naman ay nagkakalkula ng kanilang benta para sa araw na yon. Isang payapang eksena, isang ritual na naging simbolo ng kanilang bagong buhay. "Mukhang maganda ang araw natin ngayon," sabi ni Sinag. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang ledger. "Dahil siguro sa bagong recipe mo ng Spanish latte." Napangiti si Tala. "O baka naman dahil sa ngiti ng barista?" Biro niya. Nag-angat ng tingin si Sinag at isang ngiting puno ng pagmamahal ang isinukli nito. Siguro pareho. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Tala ang isang kaganapan na hindi niya kailanman naramdaman noon. Isang simpleng kaligayahan, isang kapayapaan na itinayo niya mula sa mga piraso ng kanyang basag na puso. Buo na siya ulit. O iyon ang akala niya. Kring! Ang tunog ng maliit na kampana sa pinto ay pumutol sa kanilang sandali. Automatikong lumingon si Tala. Isang matamis na welcome to Kanlungan ang handa na sa kanyang mga labi. Ngunit ang mga salita ay namatay sa kanyang lalamunan. Nakatayo sa may pinto, basang-basa ng ulan,
at may mga matang nag-aapoy sa isang damdaming hindi niya mabasa, ay ang lalaking matagal na niyang pilit na inililibing sa kanyang isipan, ang multo ng kanyang kahapon, si Rocco. Ang ngiti sa mukha ni Tala ay naglaho, napalitan ng isang maskara ng pagkagulat at takot. Ang hawak niyang basahan ay nalaglag mula sa kanyang kamay. Ang buong mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Ang tanging gumagalaw ay si Rocco, na dahan-dahang humahakbang papalapit sa counter. Ang bawat yabag ay umalingaw-ngaw sa biglang nanahimik na kafe. Tala, sabi ni Rocco. Ang boses ay magaspang, puno ng pananabik at pag-aangkin. Umuwi na tayo. Naramdaman ni Sinag ang biglaang pagbabago sa atmosfera. Nakita niya ang pamumutla sa mukha ni Tala. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa pagitan nilang dalawa. Isang banayad, ngunit matatag na harang. Sino ka? Tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. I think you should leave. Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Rocco. Tiningnan niya si Sinag mula ulo hanggang paa, na para bang isa lang itong istorbo. Sino ka para sabihin sa akin yan? Huwag kang makialam dito. Asawa ko ang kinakausap ko. Asawa? Naguguluhang tanong ni Sinag. Lumingon siya kay Tala, na ngayoy nanginginig na. Doon na nakahanap ng boses si Tala, isang boses na puno ng galit na ngayon lang niya naramdaman. Wala kang karapatang tawagin akong asawa mo, Rocco. Umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi ka sumasama sa akin. Giit ni Rocco. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hindi na ako babalik sa'yo. Sigaw ni Tala. Hindi mo na ako asawa. Pumirma ako. Nakita mo, tinapos ko na. Muling tumawa si Rocco, isang tawang nakakakilabot. Oo, pumirma ka nga, Tala, sa isang pirasong papel. Dahan-dahan, may kinuha si Rocco mula sa panloob na bulsa ng kanyang basang diakit. Isang pamilyar na puting sobre. Maingat niya itong binuksan at inilabas ang dokumento sa loob. Ang annulment petition, ang pirma ni Tala na may bahid ng luha ay naroon pa rin. Itinaas niya ito para makita nilang dalawa. Tingnan mo, sabi ni Rocco. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng tagumpay. Nandito pa rin. Hinding-hindi ko ito i-final sa korte. Parang bombang sumabog ang kanyang mga salita sa loob ng cafe. Nanlaki ang mga mata ni Tala, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Hindi ka pwedeng magmahal ng iba, Tala. Pagpapatuloy ni Rocco, ang bawat salita ay isang patalim na tumataraki sa puso niya. Dahil sa mata ng Diyos at sa mata ng batas, asawa pa rin kita. Papel lang ang pinirmahan mo, pero ang bisa, nasa akin pa. Ang mga salitang yon ay ang huling dagok. Ang lakas na maingat niyang inipon sa loob ng maraming buwan ay biglang gumuho. Ang mga tunog sa paligid, ang jazz music, ang ulan, ang pagtibok ng sarili niyang puso ay unti-unting humina at naging isang nakabibinging katahimikan. Ang mga ilaw ng Kanlungan Cafe ay nagsimulang mag-ikot-ikot sa kanyang paningin. Ang mukha ni Sinag na puno ng pag-aalala. Ang mukha ni Rocco na puno ng tagumpay. Naramdaman niyang nanlambot ang kanyang mga tuhod. Ang huli niyang nakita ay ang pag-abot ng mga kamay ni Sinag sa kanya bago nilamon ng dilim ang lahat. Tala, ang buhay ay isang gulong ng palad. May mga sandaling iaangat ka nito sa langit dahil sa kaligayahan at may mga sandali ring bigla ka nitong ibabagsak sa lupa. Paano kung ang pinakamasayang balita ng iyong buhay ay siya ring magiging mitya ng iyong pinakamatinding laban? Ang bunga ng pag-ibig ay magiging ugat ng panibagong gulo sa kabanatang pinamagatang. Bunga ng pag-ibig, ugat ng panibagong gulo. Ang unang namulat kay Tala ay ang kulay puti. Puti ang kisame, puti ang kumot,
at ang pamilyar na amoy ng antiseptic na pumuno sa hangin. Ospital. Dahan-dahan niyang iginala ang kanyang paningin. Nakaupo sa isang silya sa tabi ng kanyang kama, hawak ang kanyang kamay, ay si Sinag. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Ang mga mata ay bahagyang namumugto. Nang makita nitong gising na siya, isang alon ng ginhawa ang gumuhit sa mukha nito. Tala. Mahinang sabi ni Sinag, hinigpitan ng hawak sa kanyang kamay. Gising ka na. Anong nararamdaman mo? Anong nangyari? Tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay paos. Ang mga alaala ay bumalik na parang isang malakas na alon. Ang pagdating ni Rocco, ang mga masasakit na salita, ang papel, ang katotohanang asawa pa rin no niya ito. Hinimatay ka, paliwanag ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit ng maalala ang dahilan. Pinaalis ko na siya. Tumawag ako ng security. Tumango si Tala, ngunit ang takot ay nanatili sa kanyang dibdib. Hindi pa ito tapos. Alam niya. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang doktora. May dalang isang clipboard at isang ngiting professional. Good afternoon, Mrs. V. Napatigil ang doktora, tiningnan ang chart. Miss Montes, I'm Dr. Chen. How are you feeling? Okay lang po, sagot ni Tala. Medyo nahihilo lang. That's normal, sabi ng doktora. We ran some tests. Physically, you're fine. Ang blood pressure mo ay medyo tumaas lang dahil sa stress, but we did find something else. Nagkatinginan si Tala at Sinag. Ngumiti ang doktora. Congratulations, Miss Montes. You're about 6 weeks pregnant. Ang mga salita ay tila lumutang sa hangin. Buntis. Paulit-ulit na umikot ang salitang yon sa isip ni Tala. Buntis. Ang kanyang kamay ay automatikong napahawak sa kanyang tiyan. Isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Isang halo ng pagkabigla, takot at isang munting kislap ng saya. Ngunit nang lumingon siya kay Sinag, ang nakita niya ay purong kaligayahan. Ang pag-aalala sa mukha nito ay napalitan ng isang ningning na hindi pa niya nakikita noon. Totoo po ba yan, Doc? Tanong ni Sinag. Ang boses ay nanginginig sa tuwa. Yes, it is. The baby is fine. Kailangan mo lang iwasan ang stress, sabi ng doktora. Nakatingin kay Tala. I'll be back with some vitamins and discharge papers. Pagkaalis ng doktora, dahan-dahang lumuhod si Sinag sa tabi ng kama. Kinuha niya ang kamay ni Tala na nakapatong sa tiyan nito at marahan itong hinaplos. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Magiging tatay ako, bulong niya, na para bang sinasabi niya ito sa kanyang sarili. Tala, magkakaroon tayo ng anak. Sa pagkakita sa walang kapantay na tuwa sa mukha ni Sinag, ang takot sa puso ni Tala ay bahagyang napawi. Ito ang bunga ng kanilang pagmamahal. Isang biyaya, isang bagong simula. Napangiti siya. Oo, Sinag, magkakaroon tayo ng pamilya. Bang! Ang pinto ng kwarto ay bumukas ng malakas. Halos masira ito sa pagkakatulak. Pumasok si Rocco na parang isang bagyo. Ang kanyang mukha ay nababalot ng matinding galit. Nakasunod sa kanya ang 2 security guard na pilit siyang pinipigilan. Narinig ko ang sinabi ng doktor. Sigaw ni Rocco. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Tala na parang mga nagbabagang tinga. Buntis ka? Mabilis na tumayo si Sinag. Hinarangan si Tala. Umalis ka dito. Wala kang karapatan dito. Wala akong karapatan? Tumawa si Rocco ng mapakla. Lumingon siya sa mga gwardiya. Asawa ko yan. I have every right. Itinuro niya si Tala. Ang daliri ay nanginginig sa galit. At yan, dumagundong ang kanyang boses. Adultery yan, Tala. Ang salitang adultery ay tumama kay Tala na parang isang malakas na sampal. Sa batas, ako pa rin ang asawa mo.
Pagpapatuloy ni Rocco, ang bawat salita ay puno ng lason. Anong akala mo ha? Na makakatakas ka lang basta-basta? Nabubo ka ng pamilya kasama ng lalaking yan. Nilabanan ni Rocco ang mga gwardiya. Pilit na lumalapit. Sa batas, akin pa rin ang desisyon. Baka pati yang bata. Makuha ko pa sa'yo. Hayop ka! Sigaw ni Sinag. Hindi na napigilan ang sarili. Sa wakas, naitulak na ng mga gwardiya si Rocco palabas ng silid. Ang mga sigaw at pagbabanta nito ay unti-unting humina habang papalayo sila sa pasilyo. Naiwan sa silid ang isang nakabibinging katahimikan. Nanginginig si Tala, hindi sa takot para sa kanyang sarili, kundi para sa maliit na buhay sa loob niya. Niyakap siya ni Sinag. Huwag kang matakot, bulong nito. Nandito ako, lalaban tayo. Ngunit habang nakayakap siya kay Sinag, ang cellphone di ba ni Tala na nasa bedside table ay umilaw. Isang email notification. Ang subject line ay malinaw at nakakakilabot. Check. Legal notice, Velez versus Velez Montes. At sa ibaba ang pangalan ng nagpadala, Velez Law Firm. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa mga sandali ng kaligayahan, kundi sa tibay nito sa gitna ng pinakamatinding pagsubok. Ito ay isang paninindigan, isang pangakong hindi bibitaw, isang lakas na haharapin ang anumang unos para protektahan ang minamahal. Saksihan natin ang katatagan ng isang pusong nagmamahal sa kabanatang pinamagatang, ang paninindigan ni Sinag. Nakarating sila sa apartment ni Tala na parang mga anino. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Pagkapasok sa bahay, tuluyan nang bumigay si Tala. Napaupo siya sa sofa. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbing hindi na niya mapigilan. Sinag, paano na? Tanong niya sa pagitan ng mga luha. Paano na ang anak natin? Paano ka nadamay dito? Kasalanan ko to. Sana hindi na lang ako pumasok sa buhay mo. Ang bawat salita ay parang isang patalim sa puso ni Sinag. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan ni Tala. Inaangat ang mukha nito para magtama ang kanilang mga mata. Ang nakita niya roon ay isang takot na halos bumasag sa kanyang puso. Huwag na huwag mong sasabihin yan. Mariin ngunit malambing niyang sabi. Ang pagdating mo sa buhay ko, ang pinakamagandang nangyari sa akin, Tala. At ang batang ito, idinapo niya ang kanyang kamay sa tiyan ni Tala. Ay hindi problema. Siya ay biyaya. Pamilya natin siya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Tala, mga matang puno ng luha at pag-aalinlangan. Makinig ka sa akin. Hindi ito kasalanan mo. Ito ay kasalanan na ng isang taong hindi alam ang halaga ng nawala sa kanya. At hindi ito laban mo nang mag-isa. Laban natin to. At ipinapangako ko sa'yo, hinding-hindi kita iiwan. Hinding-hindi ko kayo pababayaan. Mayroong bigat at katapatan sa bawat salita ni Sinag na unti-unting tumagos sa takot na bumabalot kay Tala. Sa mga sandaling iyon, hindi siya ang may-ari ng Kanlungan Cafe. Siya ang kanlungan mismo. Kinabukasan habang iniwan niya si Tala sa pangangalaga ng ina nito, si Sinag ay kumilos. Ang kanyang kalungkutan ay napalitan ng isang malamig at matatag na determinasyon. Naghahanap siya online at nakahanap ng isang Filipino-Canadian lawyer na dalubhasa sa family law. Agad siyang gumawa ng appointment. Ang opisina ni Attorney Jimenez ay simple lang, ngunit ang abogado mismo ay may matalas na isip at prangkang pananalita. Mahirap ang kaso ninyo, Mr. De La Paz, sabi ng abogado pagkatapos marinig ang buong kwento. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, dahil hindi na file ang annulment,
kasal pa rin sila. Ang adultery ay isang criminal offense doon at maaaring gamitin yon ni Mr. Velez laban kay Miss Montes para sa custody. Pero nandito kami sa Canada, giit ni Sinag. Yes, and Canadian laws will apply here regarding the child's welfare, but the marriage itself is under Philippine jurisdiction. It's messy. This will be a long and expensive fight. Paliwanag ni Atty. Jimenez. Handa ba kayo? Tumingin si Sinag sa labas ng bintana sa mga abalang tao sa kalsada. Nang muli siyang humarap sa abogado, ang kanyang mukha ay buo na sa desisyon. Gagawin ko ang lahat, sabi niya. Ibebenta ko ang ilan sa mga ari-arian ko kung kinakailangan. Ang mahalaga ay maprotektahan ko sila. Anong kailangan nating gawin? Pagkatapos ng pag-uusap, may isa pang bagay na kailangang gawin si Sinag. Isang bagay na kailangan niyang gawin ng mag-isa. Nalaman niya kung saang hotel tumutuloy si Rocco at tinawagan niya ito. Sinabing, kailangan nilang magkita. Nagkita sila sa isang parke, malayo sa cafe, malayo kay Tala. Malamig ang hangin at ang mga puno ay hubad. Tila nakikiramay sa tensyon sa pagitan nilang dalawa. Naunang nagsalita si Rocco, ang boses ay puno ng kayabangan. Nagbago na ba ang isip mo? Na-realize mo na bang wala kang laban sa akin? Sabihin mo kay Tala na umuwi na siya. Hindi na tinagsisinag. Tinitigan niya si Rocco ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay matatag at hindi natatakot. Nandito ako para sabihin sa'yo, sa una at huling pagkakataon, layuan mo si Tala. Sabi ni Sinag, ang bawat salita ay may diin. Isang mapanuyang halakhak ang kumawala kay Rocco. At sino ka para utusan ako? Asawa niya ako. Isang salita lang yan na wala ng pangkahulugan. Dahil sa ginawa mo, sagot ni Sinag, binitiwan mo siya. Sinaktan mo siya. Iniwan mo siya. Ang pag-ibig ay hindi isang papel na itatago mo sa iyong bulsa para gamitin kung kailan mo gusto. Ang pag-ibig ay paninindigan. Humakbang si Sinag papalapit. Ang distansya sa pagitan nila ay lumiit. Hindi ko alam kung ano ang laro na nilalaro mo, Rocco. Pero hindi ako papayag na gawin mong piyesa si Tala at ang anak ko. Kung gusto mo ng gulo, bibigyan kita ng gulo. Pero hindi mo sila makukuha dahil pamilya ko sila at ang pamilya hindi iniiwan. Natigilan si Rocco sa narinig. Nakita niya sa mga mata ni Sinag ang isang determinasyon na hindi niya kailanman nakita kanino man. Ito ay ang lakas ng isang taong may ipinaglalaban na higit pa sa kanyang sarili. Tinalikuran na ni Sinag si Rocco, walang balak na dagdagan pa ang usapan. Ang kanyang mensahe ay naiparating na. Pag-uwi niya sa apartment, nadatnan niyang medyo kalmado na si Tala. Nag-uusap sila ng kanyang ina. Ang makita itong hindi na umiiyak ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanya. Niyakap niya ito at ibinalita ang tungkol sa abogado. Sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang gulo, isang maliit na ngiti ng pag-asa ang sumilay sa mga labi ni Tala. Lalaban tayo, bulong ni Tala, mas para sa sarili niya. Lalaban tayo, pag-uulit ni Sinag. Habang magkayakap sila, kinuha ni Tala ang kanyang cellphone na kanina pa naka-silent mode. Maraming missed calls, ngunit isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero mula sa Pilipinas ang kumuha ng kanyang atensyon. Binuksan niya ito. 2 maikling pangungusap lang ang laman. Alam ko ang totoong plano ni Rocco. Mag-ingat ka. Nagkatinginan si Tala at Sinag. Ang pag-asa sa kanilang mga mukha ay biglang napalitan ng panibagong pagkalito at pangamba. Walang pangalan ang nagpadala. Tanging isang babala na nagpapahiwatig na ang laban na kanilang hinaharap ay mas madilim at mas komplikado pa kaysa sa kanilang inaakala. Sabi nila, "Hell hath no fury like a woman scorned." Ang isang pusong nagmahal ng may panlilin lang
ay kayang maging pinakamatamis na kaibigan, ngunit kaya ring maging pinakamatinding kaaway. Kapag ang isang taksil ay siya namang pinagtaksilan, ang apoy ng pag-ibig ay nagiging apoy ng paghihiganti. Pakinggan natin ang tinig ng galit at pagkasuklam sa kabanatang pinamagatang, ang pagtataksil ng isang taksil. Ang katahimikan sa loob ng condo unit ay nakabibingi. Ang lugar na dati para kay Lyra ay isang tropeo, isang simbolo ng kanyang tagumpay laban kay Tala. Ngayon ay isa na lang malaki at malamig na hawla. Iniwan siya ni Rocco, walang paalam, walang paliwanag. Para lang siyang isang laruan na pinagsawaan at basta na lang itinapon. Sa mga unang araw, pilit niyang kinumbinsi ang sarili na babalik din ito. Na isa lang itong away. Ngunit habang lumilipas ang mga araw na walang tawag o kahit isang text man lang, ang pag-asa ay napalitan ng mapait na katotohanan. Ginamit lang siya. Isa lang siyang tulay para makatawid si Rocco mula sa isang buhay patungo sa isa pa. At ngayon, sinusubukan itong bumalik sa pampang na kanyang iniwan. Isang gabi, habang umiinom ng alak mag-isa at nag-i-scroll sa social media, isang tawag ang pumasok sa telepono ni Rocco na naiwan sa apartment. Isang kaibigan nito sa negosyo. Dahil sa galit at sa kagustuhang makahanap ng sagot, sinagot niya ito. Hello? Pare, kamusta? Sabi ng lalaki sa kabilang linya. Nabalitaan kong nasa Canada ka raw. Ano? Sinusuyo mo na ulit si Mrs. Nagpanggap si Lyra. Shh! Baka marinig ka. Sabi niya, ginagaya ang boses ng isang katulong. Nasa banyo po si Sir Rocco. Ay sorry, sabi ng kaibigan ni Rocco. Pakisabi na lang tumawag ako. Galing talaga ng bossing mo, no? Si Lyra? Libangan lang yon, sabi niya. Siyempre, babalikan niya ang tunay niyang asawa. Pamilya pa rin ang mahalaga. Libangan. Ang salitang yon ay tumatak sa isipan ni Lyra na parang isang mainit na bakal. Libangan. Pastime. Isang bagay na pampalipas oras. Ang lahat ng isinakripisyo niya, ang relasyon niya sa kanyang pamilya, ang kanyang reputasyon, ay para lang pala sa isang libangan. Pagkababa ng telepono, isang ngiting demonyo ang gumuhit sa mga labi ni Lyra. Ang kalungkutan niya ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at nag-aapoy na galit. Hindi siya iiyak, gaganti siya. Sisirain niya si Rocco sa paraang hindi nito malilimutan. Alam niya kung saan magsisimula. Ang laptop ni Rocco. Binuksan niya ito at nagsimulang maghalongkat na parang isang asong galit na naghahanap ng buto. Mga email, mga messages, mga dokumento. Hinahanap niya ang kahit anong pwedeng gamitin laban dito. At sa isang folder na may pangalang Old Files, nakita niya ang isang audio file na may petsa ilang araw pagkatapos umalis si Tala papuntang Canada. Ang pangalan ng file, Meeting Notes Oct 24. Dahil sa kuryosidad, pinindot niya ang play. Ang narinig niya ay ang boses ni Rocco na kausap ang abogado nito. Sound of a clear audio recording begins. Abogado. So, sigurado ka na ba, Rocco? Hindi natin ifa-file itong annulment petition? This is highly irregular. Rocco. At chuckles. Relax, attorney, may plano ako. Hayaan mo munang isipin ni Tala na malaya na siya. Hayaan mo siyang maranasan ang hirap ng buhay mag-isa sa ibang bansa. Para kapag bumalik ako, mas madali siyang susunod sa akin. Abogado. Paano kung makahanap siya ng iba? Rocco. A longer, colder laugh. Di mas maganda. Hawak ko ang alas. Attorney, hawak ko ang papel na nagsasabing asawa ko pa rin siya. Isang salita ko lang. Pwede ko siyang kasuhan. Ang papel na ito ang tali ko sa kanya. Isang paraan para turuan siya ng leksyon na hindi niya ako basta-basta pwedeng iwan. At kung hindi man mag-work out ang mga plano ko, at least may babalikan pa rin ako. Insurance policy. Ika nga.
Sound of recording ends. Pinindot ni Lyra ang stop. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa tuwa. Ito na yon. Ang ebidensyang kailangan niya. Hindi pagsisisi ang dahilan kung bakit hindi in-file ni Rocco ang papeles. Ito ay control. Ito ay isang plano, isang marumi at makasariling plano. Mabilis siyang kumilos. Kinuha niya ang cellphone ni Rocco at isa-isang screenshot ang mga masasakit na text message nito tungkol sa kanya at kay Tala. Kinuha niya ang mga bank statement na nagpapakita ng malaking gastos nila ni Rocco, patunay ng kanilang relasyon. At higit sa lahat, isinave niya ang audio recording. Pinagsama-sama niya ang lahat sa isang folder. Nakuha niya ang Canadian number ni Tala mula sa isang lumang phone book. Gamit ang isang bagong SIM card, ipinadala niya ang lahat ng ebidensya sa isang file sharing link. Pagkatapos, nag-type siya ng isang maikling text message. Isang mensaheng walang bahid ng awa o pakikiramay. Isang mensahe ng purong paghihiganti. Alam ko ang totoong plano ni Rocco. Mag-ingat ka. Ipinadala niya ito at pagkatapos ay binato ang cellphone sa pader na naging dahilan ng pagkasira nito sa libu-libong piraso. Sa kabilang panig ng mundo, sa isang tahimik na apartment sa Vancouver, natanggap ni Tala at Sinag ang mensahe. Puno ng pag-aalinlangan, binuksan nila ang link. Nakita nila ang mga litrato, ang mga text. At sa huli, pinindot nila ang play sa isang audio file. At mula sa speaker ng cellphone, isang pamilyar at malamig na boses ang umalingaw-ngaw sa kanilang tahimik na sala. Ibinubunyag ang isang kasinungalingan na mas masakit pa sa mismong pagtataksil. Ang boses ni Rocco, ang katotohanan, gaano man katagal itago, ay parang liwanag na pilit sumisingaw sa dilim. At kapag ito'y bumulaga, kaya nitong sunugin ang lahat ng kasinungalingan at ilantad ang tunay na anyo ng bawat isa. Dumating na ang oras ng pagtutuos, ang oras ng paghuhukom. Ito na ang pinakahihintay na pagharap sa katotohanan sa kabanatang pinamagatang ang huling paghuhukom. Ang katahimikan sa apartment pagkatapos tumugtog ang audio recording ay mas mabigat pa kaysa sa 1,000 sigaw. Tila huminto ang paghinga ni Tala at Sinag. Ang boses ni Rocco, puno ng kalkulasyon at panlalamig, ay nanunuot sa kanilang mga buto. Insurance policy, bulong ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa isang bagong damdamin. Isang malamig at dalisay na galit. Ang huling hibla ng anumang natitirang awa o pag-aalinlangan para kay Rocco ay naputol sa sandaling iyon. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng luha, ang lahat ng pagmamakaawa niya noon, lahat pala ay bahagi lang ng isang laro. Isang maruming laro ng kapangyarihan. Tumingin siya kay Sinag na ang mukha ay isang maskara ng hindi maipintang galit. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init nito, ang tanging totoong bagay sa mundong biglang gumuho sa kanyang harapan. Ito na, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay matatag. Ito na ang tatapos sa lahat. Kinabukasan, tumawag sila kay Attorney Jimenez. Ang dating maingat na tono ng abogado ay napalitan ng isang kumpiyansang hindi maitago nang marinig nito ang recording. "This is it, Miss Montes," sabi ni Attorney Jimenez. "This is not just a smoking gun. This is a confession. Psychological abuse, manipulation, malicious intent. Nandito na lahat. We are no longer on the defensive. We are now on the attack." Bumuo sila ng plano. Isang video conference call. Ang abogado ni Rocco, si Attorney Jimenez, si Rocco, si Tala, at si Sinag. Isang huling paghaharap. Dumating ang araw na yon. Nakaupo si Tala sa harap ng laptop sa kanilang sala. Nasa tabi niya si Sinag. Ang kamay nito ay hindi bumibitaw sa kanya. Sa screen, lumitaw ang mga mukha. Si Attorney Jimenez sa kanyang opisina, isang magagaliting abogado ni Rocco. At si Rocco mismo,
Nakaupo sa kanyang hotel room. Ang mukha ay puno ng arogansya at pag-aakalang siya pa rin ang may kontrol. Unang nagsalita ang abogado ni Rocco. My client is willing to be reasonable. Kung babalik si Mrs. Velez sa Pilipinas at ititigil ang relasyon niya, Mr. De La Paz, handa si Mr. Velez na kalimutan ang issue ng adultery? Enough! Putol ni Attorney Lo Jimenez. My client, Miss Montes, would like to speak. Lahat ng mata ay napunta kay Tala. Huminga siya ng malalim. Walang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Tanging isang malamig na apoy ang nagniningning doon. Rocco? Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado, matatag, at walang bahid ng anumang panginginig. Nandito ako hindi para makipag-areglo. Nandito ako para tapusin ito. Isang mapanuyang na paminangiti ang gumuhit sa labi ni Rocco. Tala, let's stop this drama. Umuwi ka na. Miss na kita. It was a mistake. Mistake? Putol ni Tala. Ang pagtataksil mo sa akin kasama ang sarili kong pinsan. Mistake ba yon? O plano? Ang pagpilit mo sa aking pirmahan ang papel na yon habang ako'y umiiyak sa harapan mo. Mistake ba yon? O tagumpay? Natigilan si Rocco. Alam mo, sa loob ng maraming buwan, inisip ko kung mayroon pa bang kahit katiting na pagmamahal na natira sa'yo, kaya hindi mo in-file ang papeles. Pagpapatuloy ni Tala, ang kanyang boses ay nananatiling matatag. Pero mali pala ako. Hindi pag-ibig yan, Rocco. Pagmamay-ari ang tawag dyan. What are you talking about? Naguguluhang tanong ni Rocco. Hindi na sumagot si Tala. Sa halip, lumingon siya kay Attorney Jimenez na tumango. Sa isang click ng mouse, isang audio file ang na-play. At ang boses mismo ni Rocco ang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker ng bawat isa sa video call. Relax. Attorney, may plano no ako. Ang papel na ito ang tali ko sa kanya. Isang paraan para turuan siya ng leksyon. At least may babalikan pa rin ako. Insurance policy, ika nga. Ang reaksyon sa mukha ni Rocco ay isang obra maestra ng pagkawasak. Ang kanyang kayabangan ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkabigla. Pagkatapos ay nang hindi makapaniwalang takot. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Napatingin siya sa sarili niyang abogado na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pagkasuklam. Saan? Saan ninyo nakuha iyan? Nauutal na tanong ni Rocco. Ang kanyang boses ay basag na. Hindi na yan mahalaga, sagot ni Tala. Ngayon ay siya na ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan. Tapos na ang laro mo, Rocco. Tumayo siya. Si Sinag ay tumayo rin sa tabi niya. Isang larawan ng hindi matitinag na suporta. Ako na ang magfa-file ng annulment sa Pilipinas on the grounds of psychological incapacity and abuse. At gagamitin ko ang recording na yan bilang ebidensya. At hihingi ako ng permanent restraining order laban sa'yo. Dito sa Canada at sa Pilipinas, hindi ka na pwedeng lumapit sa akin. At lalong-lalo na, hinding-hindi ka pwedeng lumapit sa anak ko. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang nakaraan. Si Rocco ay hindi na makapagsalita. Nakatulala lang siya sa screen, talunan, wasak, at inilantad sa lahat ang kanyang tunay na kulay. Goodbye, Rocco, sabi ni Tala. At sa isang huling mapagpalayang kilos, inabot niya ang mouse at pinindot ang end call. Biglang, ang screen ay naging blanko. Ang mga muka ay naglaho. Ang tensyon ay nawala. Ang natira na lang ay ang katahimikan sa kanilang sala. Nabitawan ni Tala ang isang hininga na hindi niya namalayang matagal na pala niyang pinipigilan. Tumingin siya kay Sinag at doon, sa mga mata ng lalaking hindi siya sinukuan, niyakap niya ito ng mahigpit, walang salita. Tanging ang marahang paghikbi ng paglaya at ang tibok ng dalawang pusong handa ng magsimulang muli. Tapos na. Ang digmaan ay tapos na. Pagkatapos ng pinakamatinding bagyo, dumarating ang pinakapayapang umaga. Ang mga ulap ay humahawi
Ang araw ay muling sumisikat at ang hangin ay nagiging dalisay. Sa katahimikang ito, ang mga binhi ng bagong pag-asa ay dahan-dahang sumisibol, dinidiligan ng pagmamahal at pinapatatag ng mga pinagdaanang pagsubok. Masdan natin ang pamumukadkad ng bagong buhay sa kabanatang pinamagatang Pagsibol ng Bagong Umaga. Lumipas ang 6 na buwan na parang isang panaginip, isang maganda at payapang panaginip, kabaligtaran ng bangungot na pinagdaanan ni Tala. Ang dating takot sa kanyang puso ay napalitan ng kapanatagan. Ang mga anino ng kahapon ay tuluyan ng pinalitan ng isang mainit at nakasisilaw na liwanag. Isang umaga, habang naghahanda sila ni Sinag ng almusal, isang sulat ang dumating. Galing ito sa Pilipinas, mula sa opisina ni Atty. Jimenez. Nanginginig ang kamay ni Tala habang binubuksan ang sobre. Sa loob, isang opisyal na dokumento. Sa itaas, nakasulat sa malalaking letra, Finality of Judgment. Tapos na, opisyal na. Wala na siyang anumang legal na kaugnayan kay Rocco Velez. Malaya na siya. Hindi siya sumigaw sa tuwa. Hindi rin siya tumalon. Sa halip, isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Isang hininga na tila naglalaman ng lahat ng bigat, sakit at luha ng nakalipas na taon. At sa pagbuga niya nito, gumaan ang kanyang pakiramdam. Gumaan ang kanyang kaluluwa. Lumapit si Sinag at niyakap siya mula sa likod. Ipinatong ang baba nito sa kanyang balikat. Habang sabay nilang tinitingnan ang papel. Malaya ka na, mahal ko, bulong ni Sinag. Malaya na tayo. Pagtatama ni Tala, lumingon para halikan ito ng buong pagmamahal. Ang mga sumunod na linggo ay ginugol nila sa paghahanda para sa pinakamahalagang pagdating sa kanilang buhay. Ang isang maliit at bakanteng silid sa kanilang apartment ay unti-unti nang nagkakaroon ng anyo. Nagpasya silang pinturahan ito ng kulay na mint green, isang kulay na payapa sa mata, isang kulay ng bagong simula. Sabay silang nagpintura. Naglagay sila ng mga lumang dyaryo sa sahig at suot ang mga damit na pambahay. Sinimulan nilang igulong ang pintura sa mga pader. Nagtawanan sila ng aksidenteng mapahiran ni Sinag ng pintura ang dulo ng ilong ni Tala. Gumanti si Tala sa pamamagitan ng pagguhit ng isang maliit na puso sa pisngi nito gamit ang kanyang daliri. Ang kanilang halakhak ay umalingaw sa apartment, isang musika na matagal nang hindi naririnig sa buhay ni Tala. Ano sa tingin mo ang magiging itsura niya? Tanong ni Tala habang nagpapahinga sila, nakasandal sa pader at pinagmamasdan ang kanilang gawa. Ang kanyang tiyan ay malaki na at bilog na bilog. Sigurado akong makukuha niya ang ganda ng mga mata mo, sagot ni Sinag. Hinahaplos ang kanyang tiyan. At sana makuha niya ang lakas mo. At sana makuha niya ang kabaitan ng puso mo, dagdag ni Tala. Ipinapatong ang kanyang kamay sa kamay ni Sinag. Gabi-gabi, bago matulog, may ritual na si Sinag. Lalapit siya sa kama, dahan-dahang luluhod, at ilalapit ang kanyang tainga sa malaking tiyan ni Tala. "Hello, baby!" Bubulong ito. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Si Papa ito. Kamusta ang araw mo dyan sa loob? Huwag mo masyadong pahirapan si Mama, ha? Mahal na mahal namin siya. Naririnig ni Tala ang bawat salita at ang kanyang puso ay tila umaapaw sa pagmamahal. Pinapanood niya ang lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magmahal at magtiwala, na ngayon ay nangangako ng habambuhay na pag-aaruga sa bunga ng kanilang pag-ibig. Alam mo ba, pagpapatuloy ni Sinag, ang swerte-swerte mong bata ka kasi ang mama mo ang pinakamatapang na babaeng kilala ko. At ipinapangako ko sa iyo, poprotektahan ko kayong dalawa. Palagi, hindi na namin hahayaang may manakit pa sa inyo.
Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Tala ang pagtulo ng kanyang mga luha. Luha ng purong kaligayahan, luha ng pasasalamat. Ito na yon, ang pamilyang pinangarap niya, ang tahanang matagal niyang hinanap, ang kanyang kanlungan. Isang gabi, habang nanonood sila ng pelikula sa sofa, ang ulo ni Tala ay nakapatong sa dibdib ni Sinag. Payapa ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang tunog mula sa telebisyon at ang kalmadong pagtibok ng puso ni Sinag. Bigla naramdaman ni Tala ang isang bagay. Isang biglaang paninikip sa kanyang tiyan. Hindi ito sakit, kundi isang kakaibang pressure. Napahawak siya sa kanyang tiyan at napaupo ng tuwid. Okay ka lang, mahal? Nag-aalalang tanong ni Sinag. Agad na inilayo ang atensyon mula sa pelikula. Hindi muna sumagot si Tala. Pinakikiramdaman ang kanyang katawan. Pagkalipas ng ilang sandali, nawala rin ito. Okay lang. Siguro, Braxton Hicks lang. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, naramdaman niya itong muli. Sa pagkakataong ito, mas malakas, mas may diin. Isang matalas na kirot ang gumuhit sa kanyang likuran. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Sinag. Ang kanyang mukha ay isang halo ng pananabik at kaba. Sinag, tawag niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Agad na naintindihan ni Sinag. Ang kalmadong ekspresyon nito ay napalitan ng isang alertong pag-aalala. Ano? Ngayon na ba? Huminga ng malalim si Tala. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa gitna ng panibagong sensasyon. Oras na. Ang bawat paglalakbay, gaano man kahirap, ay mayroong paroroonan. Ang bawat pusong nasugatan ay mayroong nakalaang paghilom. At ang bawat pag-ibig na sinubok ng panahon ay mayroong gantimpalang naghihintay. Isang biyaya na bubuo sa lahat ng nawasak na pangarap. Ito na ang katuparan ng lahat ng paghihirap at pag-asa sa huling kabanata ng ating kwento, ang ating kanlungan. Ang biyahe papuntang ospital ay isang malabong halo ng mga ilaw ng syudad, ang tunog ng sirena sa malayo, at ang mahigpit na hawak ni Sinag sa kamay ni Tala. Ang bawat paghilab ng tiyan ni Tala ay mas malakas kaysa sa nauna, ngunit sa gitna ng sakit, isang kakaibang kalakasan ang kanyang nararamdaman. Hindi na siya ang talang durog at takot. Siya na ngayon ay isang ina, handang harapin ang lahat para sa buhay na nasa loob niya. Hinga lang, mahal. Paulit-ulit na bulong ni Sinag. Ang kanyang boses ay kalmado sa kabila ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Nandito lang ako. Kasama mo ako. Sa loob ng delivery room, ang oras ay tila bumagal at bumilis ng sabay-sabay. Ang bawat sigaw ni Tala ay sinasabayan ng mga salita ng pagpapalakas mula kay Sinag. Pinupunasan nito ang kanyang noo, hinahawakan ang kanyang kamay, at sa bawat pag-iri niya, nararamdaman niya ang lakas nito na dumadaloy sa kanya. Isang-isa pa, Tala. Kaya mo yan, sabi ng nurse. Sa huling pagkakataon, humugot si Tala ng lakas mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, isang lakas na hindi niya alam na taglay niya. At sa isang huling, matinding pag-iri, isang bagong tunog ang pumuno sa silid. Isang iyak, isang malakas, maliit, at milagrosong iyak. Ang pagod at sakit sa katawan ni Tala ay biglang naglaho, napalitan ng isang napakatinding alon ng pagmamahal at ginhawa. Napahiga siya pabalik sa unan, humihingal, habang ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Tumingin siya kay Sinag. Nakatayo ito sa tabi niya, nakatulala sa maliit na sanggol na inaasikaso ng mga nurse. Ang lalaking naging kanyang bato, ang kanyang paninindigan, ay umiiyak ng walang tunog. Ang mga luha ay bumabagsak mula sa kanyang mga mata,
Mga luha ng purong tuwa, ng pasasalamat, ng isang pangarap na natupad. Ilang sandali pa, inilapit ng nurse ang sanggol na nababalot ng puting lampin at ipinatong sa dibdib ni Tala. Ang maliit na nilalang ay agad na tumahan. Naramdaman ni Tala ang init nito, ang munting tibok ng puso nito sa kanyang balat. Perpekto. Anak, bulong ni Tala, hinahaplos ang malambot na buhok nito. Lumapit si Sinag. Ang kanyang mukha ay isang larawan ng pagkamangha. Dahan-dahan niyang hinawakan ang maliliit na daliri ng sanggol na agad namang kumapit sa kanya ng mahigpit. "Hi, baby boy," sabi ni Sinag, ang boses ay basag sa emosyon. "Welcome to the world. Andito na si Papa." Pinagmasdan nilang dalawa ang kanilang anak, ang bunga ng isang pag-ibig na sinubok ngunit hindi kailanman sumuko. Ang sanggol ay nagmulat ng mga mata na kasing ganda ng mga bituin tulad ng sa kanyang ina. At sa mga matang yon, nakita ni Tala ang refleksyon ng kanilang pamilya. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo sa simula, kundi ng pagpili, ang pagpili na magtiwala, ang pagpili na maghilom, at ang pagpili na magmahal ng walang kondisyon. Pagkalipas ng ilang araw, sa kanilang pag-uwi mula sa ospital, ang apartment ay sinalubong sila hindi ng katahimikan, kundi ng init. Ang ina ni Tala ay naghanda ng pagkain. Ang baby room na kanilang pininturahan ay kumpleto na. May maliit na kuna sa gitna. Nang gabing iyon, pagkatapos mag-alaga ng sanggol at habang mahimbing na, itong natutulog sa kuna. Tumayo sina Tala at Sinag sa may bintana ng silid. Magkayakap sila. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad sa labas. Ang parehong mga ilaw na minsan nang naging saksi sa kalungkutan ni Tala. Naalala mo ba nung unang beses tayong nagkita? Basag ni Tala sa katahimikan. Umiiyak ako noon sa labas, sa gitna ng lamig. Pakiramdam ko, iyon na ang katapusan ng mundo. Naalala ko, sagot ni Sinag, hinigpitan ng yakap sa kanya. Pero kahit noon, kahit sa gitna ng mga luha mo, nakita ko ang isang bituin na naghihintay lang ng tamang panahon para muling magniningning. Lumingon si Tala sa kanya. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. "Ikaw ang nagbigay sa akin ng liwanag, Sinag. Ikaw at ang Kanlungan Cafe." Ngumiti si Sinag. "Alam mo, noong una, akala ko ang kanlungan ay isang lugar lang. Isang coffee shop na itinayo ko para sa alaala ng mga magulang ko." Humarap siya kay Tala at hinawakan ang kanyang mga kamay. "Pero mali pala ako. Ang kanlungan ay hindi isang lugar. Ito ay isang pakiramdam. Ito ay ang pagiging ligtas sa yakap ng taong mahal mo." Ikinawit niya ang kanyang tingin sa natutulog nilang anak. "Ito ay isang pamilya. Kayo ang tunay kong kanlungan." Tumingin si Tala mula kay Sinag patungo sa kanilang anak. Ang kanyang mga pangarap noon ay nawasak. Ang kanyang tiwala ay dinurog. Ngunit ngayon, sa piling ng 2 taong ito, nahanap niya ang isang bagay na higit pa sa kanyang mga dating pangarap. Nahanap niya ang kanyang tahanan. Sa kanyang isipan, malinaw na ang lahat. Dito ang aking tahanan. Dito ang aking kanlungan. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ni Tala at Sinag. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Salamat sa tapat ninyong pagsama sa bawat kabanata ng ating kwento. Salamat sa pagdamay sa bawat pagpatak ng luha, sa pakikibahagi sa bawat pagtibok ng puso, at sa pagsaksi sa bawat pagsibol ng bagong pag-asa sa buhay ni Tala. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, ang tanging dalangin ko ay ang makapaghatid ng isang mensahe na sa kabila ng pinakamatinding sakit na dulot ng pagtataksil, mayroong isang hindi matatawarang lakas na natatago sa loob ng bawat isa sa atin. Isang lakas na kayang maghilom, bumangon,
at muling magsimula. Ang kwento ni Tala ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa pagmamahal sa sarili, na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nanakit, kundi para sa sarili nating kapayapaan. At ang pag-ibig na tunay at wagas ay hindi kailanman nang aangkin o naninikil. Ito ay isang kanlungan na nagbibigay laya, nag-aaruga, at nagtitiwala. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa na kahit gaano man kadilim ang gabi ng ating pagdurusa, laging merong isang bagong umaga na naghihintay, laging merong isang sinag na handang magbigay liwanag sa ating mundo. Ngayon, bago po tayo magpaalam, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang aral na inyong napulot mula sa paglalakbay na ito? Saang bahagi ng kwento kayo pinakanaantig? Mangyari po sanang ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at damdamin ay napakahalaga po sa akin. Muli, ako po ang inyong tagapagkwento. Nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwentong ating pagsasaluhan, manatili po kayong ligtas at pagpalain nawa kayo ng pong may kapal.